video, mapapanood nyo itong mga pinapakita ko sa inyo, maririnig nyo itong mga sinasabi ko. Sana ito ay maging kasangkapan para ma-encourage ho kayo na ikampanya itong si Atty. Vic Rodriguez at ang 9 kasama niya dito sa Duterte na to. Again, priority ho natin ang 10. Kung sino man yung dalawang dinagdag ni VP at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kuha lang ho kayo ng tig-isa para masabi ho natin na sinunod ho natin itong si VP doon sa kanyang pag-i-endorso doon sa isang kandidato at doon sa dalawa naman na huling in-endorso ni Tatay Digong, kayo na hong bahala doon. Pero tayo ho, tapos na ho tayo dyan. Meron ho tayong Camille Villar at meron ho tayong Gringo Honasan. Yung dalawa ho na yon ang ating ipandaragdag diyan sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero since na hindi naman ho sila prioridad natin dito sa PH Update, ang ilalagay lang ho nating larawan dito, etong 10 mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto ho natin isali dito. Ang pinag-usapan, deal is deal, ika nga. Priority ang 10, kaya 10 lang ho ang ating ipapakita dito. Okay? Yun lang ho mga kababayan. Ngayon, kung meron ho kayong natitripang iba dyan, gusto nyo si Norberto Gonzales, gusto nyo si ganito, gusto nyo si ganyan, gusto nyo si Busita, gusto nyo si... Kayo hong bahala dyan. Wala ho tayong problema dyan. Pero ang priority ho natin, sana straight vote, PDP laban. Yan hong Duterte, mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung 4 na pahabol, yung 2 kay VP, 2 kay Tatay Diggs, hindi ho priority yung mga yon. Ang priority, itong 10 nasa ilalim na to. Kaya hindi ho natin tinatatanggalin yan hanggang sa huling araw ng botohan. Yun ho yun. Tuloy. Vic Rodriguez, walang talo, matalino, mabait, honest. In fairness, base sa ating naging mabilis na interaksyon dito kay Atty. Vic Rodriguez, matalino ho talaga yung mama. Matalino ho talaga. Yun lang ang masasabi natin. Matalino. Mabait. Kung ang usapan kabaitan, mabait ho yan si Atty. Vic Rodriguez. Pero merong hangganan. Isipin nyo na lang ho mga kababayan. Binigyan ho nitong si Atty. Vic Rodriguez ng 3 buwan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Ganon ho katindi. Sa kabaitan nitong si Atty. Vic Rodriguez, pinagbigyan niya pa ho Naging executive secretary pa ho siya ng 3 buwan. Pero noong umabot na ho sa sukdulan, ika nga, hindi na ho niya masikmura yung mga kabalbalan dyan sa Malacanang. Nagbitiw ho siya. Doon ho natatapos ang kabaitan niya. Pagka pinag-uusapan na, kapakanan na ng sambayan ng Pilipino. Kaya, pagka nakaupo yung mama na yan, makakaasa ho tayo ng isa senador na hindi lang basta-basta yes man. Hindi ho siya magkikibit-balikat, nalunukin na lang yung mga nangyayaring kapalpakan sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Yan ho ang kailangan natin, merong prinsipyo at paninindigan. Yun naman ho ang isa sa mga dahilan kung bakit napamahal itong si Atty. Vic Rodriguez sa mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ho kasi siya, totoong tao, hindi ho siya plastic kagaya nitong si Amy Marcos. Etong si Atty. Vic Rodriguez, 3 buwan lang naging executive secretary, naging abogado siya ni Marcos Jr. Pero nung umabot na sa punto na ika nga kapakanan na ng sambayan ng Pilipino at hindi na sumusunod itong si Bangag sa mga napag-usapan namin noong panahon ng kampanya, yung pinangarap namin ng sabay kung saan mapupunta ang sambayan ng Pilipino sa pamumuno nitong si Marcos Jr. Noong nakita na ho niya na lumilihis na doon sa napag-usapan ang pamumuno nitong si Marcos Jr., di ho siya nagdalawang isip na ilabas kung ano ang kanyang mga natunghayan sa pagiging executive secretary niya. Kaya yung mga video-video nitong si Amy Marcos na kesyo meron dumudugo-dugo, wala akong kwenta yun. Itong si Atty. Vic Rodriguez, di pa ho siya kandidato. Yun ang matindi dito mga kababayan. Si Amy, kailangan pa ho niyang mangampanya bago niya ikwento sa atin yung kesyo meron dumudugo ang ilong, kesyo kinukuskus na lang daw, tapos sinasabi na it's okay, party-party lang, ganun daw. O itong si Atty. Vic Rodriguez, hindi pa ho siya naging kandidato ng pagkasenador. Meron na hong libro na kung saan inisa-isa ho niya ang kanyang mga natunghayan diyan sa Malacanang. Kung di nyo pa ho nabasa, makikita nyo ho lahat ng kababuyan nitong si Lisa Araneta Marcos doon sa libro nitong si Atty. Vic Rodriguez. Meron ho bang ganon yang si Amy Marcos? Kaya isa ho talaga yang si Amy na yan sa mga
pinakamambubudol kandidato ngayong mga panahon na to. Isa ba siya sa mga kandidato ni Tatay Digong? Hindi ka ba nahihiya doon, Amy? Pinagmamalaki mo na isa ka sa mga sumuporta kay Tatay Digong, mahal mo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano dahilan bakit hindi ka kasama doon sa huling dalawa? Isa sa mga sumuporta kay Tatay Digong noong 2016, isa sa mga gobernador. Huwag na ho kayong mag-ambisyon. At yung pagsuporta nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, huwag nyo ipagmalaki sa amin yun. Yung ama nyo, napakahabang panahon hindi mapalibing. Kay Tatay Digong napalibing. Doon, quits na tayo doon. Pagsuporta mo, pagpapalibing sa tatay mo, okay na tayo doon. Pero kailanman, yung ginawa ng kapatid ni Amy Marcos dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala akong kapatawaran yan. Yan yung lagi kong sinasabi dito sa PH Update. Dito, makukumpara ho natin ang dalawang kandidato na kung saan itong isa talagang napakaraming kasangkapan, napakaraming mekanismo para ipangampanya siya ngayong mga panahon na to. Pero ang nasa likod nito si Atty. Vic Rodriguez, sambayan ng Pilipino. Magkaisa ho tayo na suportahan itong 10 kandidato nitong si Atty. Vic Rodriguez. Yaang si Congressman Rodante Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy, Senator Jimmy Bondoc, Senator Bato de la Rosa, lahat ho yan ika nga. Kung sakaling makukompromiso na ang sambayan ng Pilipino, hindi ho yung magdadalawang isip na salangsangin yung mga yung sistema na kung saan kahit nandun pa sila sa loob na yon, hindi ho sila magdadalawang isip na kontrahin kung ano man yung mga polisiya na magpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Yan ho ang ating mga kandidato dito. Hindi ho sila kagaya ni Soto, ni Lacson, si Pacquiao. Kung ano lang ang makukuha nila, makakapagpapanalo sa kanila, yun lang ho ang importante sa kanila. Itong mga kandidato natin, kung anong maiaambag nilang kabutihan sa sambayan ng Pilipino, yun ho ang tinatayuan ng mga kandidato nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Magkaisa ho tayo. Suportahan ho natin itong si Atty. Vic Rodriguez. Ito na ho mga kababayan, rekta ho tayo. Palakpakan ho muna natin itong si Atty. Vic Rodriguez. At sana magtulungan ho tayo para ikampanya itong si Atty. Vic sa papalapit na 2025 midterm election. Tulong-tulong ho tayo. Pinagkakatiwalaan ni Tatay Digong. Marami hong si Tatay Digong, the best ho yan pagdating sa pagbasa ng karakter ng tao. Napakahusay ho niyan. Lalo na dun sa nangyari sa kanya diyan kay Tolentino. Kaya yung pagsala ho niya sa mga kandidatong ilinatag niya na to, itong 10 na to, 100% wala hong Tolentino dito. Walang Francis Tolentino dito sa mga kandidato na to. Walang mang-iiwan kay Tatay Digong sa mga kandidato na to sa gitna ng labanan. Yung iba ho dyan, walang katungkulan. Mga sibilyan, pero pagdating dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil alam nila na tama ang pinaglalaban ni Tatay Digong, talagang all the way ho ang pagsuporta nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ganun din ho ang ating nakita dito kay Atty. Vic Rodriguez. Kaya palakpakan ho natin yan si Atty. Vic Rodriguez, no? Solido, mahusay. Abogado, mahusay, mabait. Yung kabaitan, wala ho tayong question doon, no? Nakita niyo ho yan kung gaano kabait yan. Yung pinakamabait ngayong mga panahon, alam nito kung sino. Ano pangalan ng bagong executive secretary niya, yung sukdulan sa kalangitan yung kabaitan nun eh. Nitong si Bersamin, solid mabait ho siya doon sa mga request ni Lisa. Yun ang tinutukoy kong mabait. Gano'n ho katinding kabaitan ng meron niya ang si Bersamin. Gano'n ho yung level ng kabaitan na ginagawa nila. Lahat magpipikit mata ho sila, magbubulag-bulagan sila, magbibingi-bingihan sila kung anong tunay na nangyayari para mailabas nila ang kabaitan nila dito kay Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos. Kaso itong si Atty. Vic nga napuno na eh. Hindi na niya kaya eh. Hindi na niya kaya yung tipong magbingi-bingihan, magbulag-bulagan diyan sa mga kabalbalan ng administrasyon. Kaya ho siya umalis. At dahil doon, saludo ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Palakpakan ho natin. Susuportahan niyo ho ba siya? I-comment nyo dyan sa baba. Heto na ho mga kababayan. Panoorin ho natin ang naging interview nitong si Claire Castro dito kay Manong Ted Pailon. Ito ho.
Okay, Ito. At na-invite niyo po ako. Good morning din po. And thank you also, Attorney Claire, for being on the show. Umpisahan natin dito, Attorney, sa pagbagsak nga po ng approval ratings ng Nako. Pangulong Marcos Jr. Ganda Mula naman po yan, bueno 42% noong Feb to 25% ngayong March. Ayon po yan sa Pulse Asia Survey. Ang isa po sa sinabi nyo kahapon, posibleng may kinalaman ng paglagana po ng fake news dito po sa pagbagsak na ito. Pero sinasabi nyo rin na hindi nababahala ang Pangulong Marcos Jr. dito. Ito po ba hindi dapat i-consider ng administrasyon bilang wake-up call para po mas paigtingin pa ang serbisyo sa mga Pilipino? Yes, nakausap kasi natin kahapon si Pangulo. Napag-usapan kasi namin na maybe, hindi naman namin sinasabing fake yung survey ng Pulse Asia. Ang sinasabi namin, ito bang mga tao, yung mga respondents, Mahihilig talaga kayo sa mga fake. Pagka hindi na control ang naratibo, fake survey, fake krimen, fake statistic, puro fake. Nagpapakalat ng fake news. Yan ang problema pag nasa bubble kayo eh. Yung tipong, kung ano lang yung naratibo dun sa bubble, walang makakapasok na ibang naratibo maliban dun sa gustong palaganapin ng inyong mga amo. Yan ho talaga, ganyang utak ho ang mangyayari sa inyo kagaya nitong si Claire Castro. ay maaari ba sila na i-impluwensyahan ng fake news? Dahil lumalagaran talaga ang fake news dito sa Pilipinas. Sabi nga natin, hindi tayo nababahala dahil ginagawa lang naman ng Pangulo ang kanyang trabaho na naaayon sa batas at naaayon sa tama. Kumbaga hindi siya mapapahinto, hindi siya mababother ng anumang survey. Pero sabi natin kahapon, titingnan pa rin natin ang mga survey na ito para malaman natin kung yung mga respondents ba talaga ay hindi ba naaabutan ng serbisyo ng gobyerno. May mga respondents ba na hindi alam yung mga Ano ba serbisyo ng gobyerno pinagsasabi nitong alin na to? Yung AKAP, tupad, yung mga ayuda. Serbisyo ba tawag nyo ho doon? Anak ng tokwa. Manahimik ka nga. serbisyo na maaari nilang makuha or mga ayuda na maaari nilang makuha mula sa gobyerno? Yan naman pala, diniretso na tayo. Ayuda ho pala tinutukoy niya serbisyo. Pambihira talaga, oo. Saan ba ang mga respondents na ito dahil baka hindi nga naaabot ng gobyerno? So sasabi natin na baka yung iba influenced by fake news dahil katulad ng sinasabi, one of the reasons daw ay yung pagtaas ng inflation rate. Pero DJ Cha at Sir Ted, ayon kasi dito sa PSA, yung inflation rate kasi bumababa. From 2.9 naging 2.1, ngayon pong March is 1.8. So medyo paano mare-reconcile yung ibang ganung bagay na hindi kaya naiintindihan ng ibang tao or sabi natin, depende yan paano ba sumagot yung respondents, paano ba yung tanong. At sabi nga, kahapon, nag-ausap din po kami, may sectoral meeting with the President and DSWD Secretary and Labor Secretary, Laguesma. Meron silang ginagawang survey, halimbawa po, yung kung gutom, di ba? Hindi lang po isang beses, survey yung pamilya, let's say pamilya. Isang beses, baka ngayon gutom, na-survey sila ngayon, di ba? So, ang ginawa po ng DSWD is patuloy pong minomonitor, let's say itong pamilyang to, nag-improve ba o mas nagutom? Kasi kung halimbawa po na-survey kayo na itong araw na to at kayo'y gutom, sabihin niyo talaga gutom kayo. Hindi po ba? So dapat ang pag-survey ay hindi parang isang beses lang, hindi one time lang sa taong ito. Dapat the same people will be the same people na survey before na ito yung abot o level ng kagutuman nila. Dahil ba sa tulong ng gobyerno, naibsan ba yung gutom nila, nagbago ba, nag-improve? So kung isang beses lang kayo mag-survey, at nagkataon ng ngayon ay wala kayong sweldo, natanggalan kayo ng pagkakakitaan ngayong araw na to, ay talaga sasabihin niyo po, nagutom kayo. Kasi nga po, dun sa Pulse Asia Survey, sinasabi na inflation po yung isa sa mga pinakagusto na matugunan agad ng mga Pilipino na issue ngayon. Attorney Claire, ang ginamit niyo po hindi nababahala ang Pangulong Marcos, pero hindi binabaliwala. Hindi nyo binabaliwala itong survey. Kasi base po sa mga nabanggit ninyo, makikipagpulong o nakipagpulong na nga po ba kahapon tungkol dito? Sa posibleng baka hindi naaabot ng mga Pilipino na programa ng gobyerno? Actually po, yung pagkikipagpulong ng Pangulo, hindi naman ito dahil sa may ganitong issue. Regular po nakikipagpulong ang Pangulo. Sectoral meeting po. Paano ba matutugunan yung pangangailangan ng taong bayan? Paano ba lalawak pa yung natutulungan? Itong walang gutom project ng Pangulo. So, kahapon nga ay nagbigay ng report itong si Secretary Gatchalian na ngayon ay minomonitor nila at nakikita nila a certain group of persons na survey nila before is nakita nila yung improvement. Kasi kumbaga hindi nga sabi ko hindi one time na survey. So, sabi nga natin yung survey kasi is pwedeng nandiyan, pwedeng guide yan. Pero sabi nga natin hindi dahil bumaba ang rating ng Pangulo sa Pulse Asia, parang, teka lang, parang ano nangyayari, hindi ganon.
parang tuloy-tuloy ang trabaho, kahit ano pa ang mangyari, pero tuloy-tuloy pa rin kung paano mai-improve ang trabaho ng gobyerno. Okay, oo. At sabi niyo rin po kanina, hindi niyo sinasabing fake ang survey, pero posibleng baka yung mga baka lang no na yung mga respondents ay Hindi na kumbaga nabahagian itong mga fake news na ito. And speaking of Nakatanggap ng fake news pero hindi nakatanggap ng ayuda. Problema ito, Claire Castro. Ito ang pinakamatinding fake news sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito, tandaan nyo ho itong mga kababayan. Huwag nyo hong kalilimutan ito. Ito ang totoong fake news. Mapahanggang sa nung panahon ni Jose Rizal hanggang ngayong panahon kasalukuyan. Ito ho, wala pa naman pala mainstream media nung panahon ni Jose Rizal. Panahon itong si Marcos Sr. Mula nung panahon ni Marcos Sr. hanggang ngayong mga panahon na to, ito ang pinakamatinding fake news na ang mainstream media nandyan para mapaigi ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Yan ang pinakamatinding fake news. Fake news ho yan. Yan ang matinding fake news. Majority sa mga nakikita ho nating balita dito, merong impluwensya dyan kung sino ang may-ari ng kumpanya at kung anong gustong naratibong takbuhin ng kaibigan ng may-ari ng kumpanya, kagaya ng mga yan sila Tamba, ni Marcos Jr. Ano ho yan kumbaga, bigay mo ng pabor kay ano yan, ano bang naratibo sa pamahalaan ngayon? Si Marcos Jr. mahusay, yan, dapas yun yan. Siraan natin si Duterte, sige, banatan nyo, ICC. Dire-diretso yung pagbira. Yan hong trabaho ng mainstream media sa Pilipinas. Kaya pagka nagsasalita itong mga anchor na to, akala mo kung sinong ang huhusay na parang concern sila sa sambayan ng Pilipino. Matagal na ho na tayong binibigo ng mga media na yan. Noon pa hong panahon ni Marcos Sr. o baka mas naunang panahon pa ho, kailanman hindi pinaglingkuran ng mga media na yan ang kapakanan ng sambayanan. Ang pinaglingkuran lang ho niyan kung paano kikita ang kanilang mga amo dyan sa mga malalaking kumpanya na yan, Yun ang pinaka-ika nga fake news na ang mainstream media nandyan para tulungang umasenso ang ating bansa. Yun ang pinakamalaking fake news. Itong si Claire Castro, hindi niya alam kung ano yung mga fake news ngayong mga panahon na to. Yan, dinatag ko na sa'yo. Kasi yung Malacanang na yan, isa yan sa mga, kumbaga ngayon, factory ng fake news ngayong mga panahon na to. Ang dami pinapakalat ng fake news itong si Claire Castro. Fake news na yan, pagkalat ng fake news na baka posibleng may resulta dito sa survey results. Totoo po ba nag-utos ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga gabinete na palakasin pa yung kampanya kontra disinformation? May kinalaman po ba yan sa survey or even before pa talagang mas gusto ng matutukan ng Pangulong Marcos Jr. itong disinformation? Noon pa, nung ako nga ay na-appoint, yun talaga yung mandato. Siyempre, kailangan namin iparating sa tao ano ba yung maaari nilang makuhang tulong. At the same time, makirtail yung fake news. Pero habang tumatagal, lalo na ngayon na kampanyahan, dumadami talaga yung fake news peddlers. Mapapansin naman kahit naman ang isang, I forgot the name, sa Yabra, yung Israel-based na disinformation na firm, nakikita talaga na sa Pilipinas, sobra, above average talaga ang porsyento ng disinformation and fake news. So yun talaga nakakabahala at obligasyon ng gobyerno na ito ay matugunan. Yan ang problema Yan talaga problema dito sa bansa na to. Kasi, kaya tinatag ho nila ng fake news. Karamihan dyan sa mga tinatag nila na yan, mga vlogger, mga gumagawa ng content sa social media na kesyo sila nagpapakalat ng fake news sa social media. Ang problema ho kasi hindi ho makontrol ng Estado kung anong lalabas sa social media. Kaya kung ano man ang lalabas ngayong mga panahon na to, gusto na, lalo na kung ang naratibo hindi pabor sa kanila, gusto na lang ho nila itag bilang fake news. Kahit na totoo yan o fake, wala ho silang pakialam. As long na hindi pabor sa naratibo ng Estado, gusto ho nilang ipaisik sa ating mga kababayan na fake news yan. Yan ngayon ang problema natin dito. Dahil lang kanilang mga binabayaran ng daang milyon para ipalaganap ang kanilang mga naratibo, ipaalam sa ating mga kababayan yung mga kasinungalingan ng administrasyon, yung kanilang di umanong pagtatrabaho, yung kanilang effort para mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan. Kasi gusto nilang ipalaganap yan sa mainstream media. Hindi ho yun kinakagat ng ating mga kababayan. Bagkus, mas na-emphasize kung anong totoong nangyayari sa ating bansa sa pamamagitan ng mga social media, yung mga political vlogger ngayong mga panahon na to. Na kung saan itinatag naman ho nila bilang fake news kasi hindi nga naman kontrolado ng Estado ang naratibo dito sa mga nagsasalita na to. Kaya yung TRICOM hearing na yan, alam niyo na ho,
alam na ho ng sambayan ng Pilipino kung anong pinanggagalingan niya. Kung bakit nagkandak sila ng ganyang klaseng hearing. Dahil natatalo na ho ng social media ng mga vlogger ang usapin. Natatalo na ang mainstream media ng mga vlogger pagdating sa mga usapin sa social media. Yun ang problema dito. Kaya wala na akong pakialam ito. Basta pagka hindi pabor sa atin, fake news yan, automatic. Di ba? Yung sa Pulse Asia, dahil hindi pabor, ano sinasabi nila? Baka fake yung survey na yan. Di ba? Baka yung na survey nila, nakakatanggap ng mga fake news. Di ba? Pabalik-balik lang ho tayo dyan. Duterte, fake news. Duterte, fake news. Doon lang ho umiikot ang mundo nitong si Claire Castro. Paano ho maniniwala ang ating mga kababayan kung ganito dahilan itong alin na Ayos ito dapat. Kasi kapag hindi natin natugunan to, maaari yung mga tao na ito yung laging pumapasok sa kanilang sa isipan nila na ang gobyerno ay hindi nakakatulong, ang gobyerno ay fake. Talagang yan ang mangyayaring mga survey. Kasi maaaring ma-influensahan sila ng kanilang sagot because yun na nadidinig nila na fake news. Mahirap yan, madam, yung sisihin natin social media. Kasi karamihan sa mga nagpo-post sa social media, halimbawa, road rage, pinicturan, yun ang nasaksihan niya, yun ang nag-experience niya doon sa araw na yun. Ibinahagi niya sa social media, hindi niya nakontrolado kung paano tatanggapin yun ng ating mga kababayan. Yung iba doon, sasabihin, mainit ang ulo ng mga tao ngayong mga panahon na to dahil sobrang init, summer. O mainit ang malalakas ang loob ng mga tao ngayon dahil alam nila wala namang pulis na nagbabantay sa mga kalsada. Ganyan talagang yung iba naman tatanggapin nila yung post na yun. Grabe talaga, ang daming kriminalidad ngayon sa ating bansa. Yun. Pero ang tanong, yun bang pinicturan, binidyohan ng isang Pilipino na nakita niyang kaganapan sa kalsada? Fake news ba yun o hindi? Totoong nangyari yun. Ngayon, yung naratibo, yung kung paano tatanggapin ng ating mga kababayan, yun ang problema ng Malacanang. Hindi ho nila kontrolado kung paano tanggapin ng sambayan ng Pilipino yung mga nakikita nila sa social media. At karamihan sa mga issue na to, talagang napakalaking factor ng administrasyon. Itong si Marcos Jr. Meron na namang nagurgur na Korean national sa Angeles, Pampanga. Anong nangyari doon? Sasabihin nitong si Marbil, nakakasuhan yung mga nagpapakalat ng fake news. O paano yun? Yung mga bulaklak na ilinagay sa karsada, yung mga Korean national na naglalagay ng bulaklak doon sa pinangyarihan ng krimen, fake news din ho ba yun? Anong magiging pananaw ng ating mga kababayan sa kaligtasan safety sa ating bansa pag nakakakita sila ng mga ganong klaseng insidente sa social media? Yung trust rating ba ni Marcos Jr., yung approval rating ba niya magbebenepisyo doon sa mga ganong klaseng pangyayari? Ayon sa gusto nyo tanggapin nyo ng katotohanan na palpak ang administrasyon itong si Marcos Jr. Kahit sino pong magdebate sa atin dito sa mga mga talyanista, mga loyalista nga. Nako, wala yan. O wala. Yan, debatehin nyo si Madam Pamela Odong. Di ako kasali dyan. Di ako magaling dyan Di ako magaling may pagdebate. Si Madam Pamela, mahusay yan. Pagka tinignan kayo ng killer eye niyan, manahimik na kayo dahil tostado kayo sigurado dyan. Game. At ngayon po, bukod kasi dun sa mga nabanggit nyo, posibleng may factor yung fake news, posibleng yung inflation and other issues pa. Kasi may binanggit pa po yung Pulse Asia survey o sina Sir Ronald Holmes kahapon sa amin. Kung ano pa yung mga ibang factors na posibleng dahilan ng pagbaba ng approval at trust ratings ng Pangulong Marcos Jr. Tinitignan nyo rin po ba yung pangyayari sa pagkakasurrender po sa dating Pangulong Duterte sa dahilan ng pagbaba din po nitong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos Jr.? Malamang, pwede. Pero yun nga ang mangyayari pagka ganun. Kasi ang lumalabas, dahil ba sinurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC, bumaba ang rating ng Pangulo. Kahit ano man ang mangyari, kahit ano pang rating yan, ang Pangulo, itong sinasabi natin, gagawin, magdi-decide, base sa batas, at kung ano yung tama. Kahit hindi ito maging popular sa tao, kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So, kung pala ginawa nyo tama, huwag kayong masaktan kung sa tingin nyo ginawa nyo ang tama. Ang naging reaksyon ng ating mga kababayan, palsipikado yung naging desisyon nitong si Bangag. Tanggapin nyo na maluwang sa inyong mga puso't damdamin. Ika nga. Huwag kayong tipong dati parang nagmamaktol kayo sa social media. Huwag ganyan. Mali ang ganyang klaseng diskarte sa social media, Aling Claire, no?
Hindi yan hindi yan kakagatin ng ating mga kababayan. At maraming hindi natutuwa diyan sa mga pinagsasabi mo na yan, no? Ayun. Tuloy natin, tuloy. Kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo o ng gobyerno, ng administrasyon, sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte na ma-surrender to sa ICC, hindi po mapapahinto ang administrasyon na gumawa ng ayon sa batas. Kahit hindi ito popular. Kasi kung ano po yung sinasabi ng batas, yun ang dapat ang gawin. And ito po ang nagtataka kami. Kung yan po ang magiging dahilan, majority of the Filipinos, meron din naman survey na umaayon na dapat dalhin ang dating Pangulo sa ICC. Kung yan po yung dahil, medyo conflict po talaga eh. Magiging conflict po yung mga ginagawang survey. Kaya nga minsan sabi natin, kung iilan lamang po ang natatanong dito, let's say 2,400 sa Pulse Asia, masasabi natin hindi ito nagre-reflect. No? Hindi siya nagre-reflect ng sentiments of more than the majority or more than 100 million Filipino people. O paano ba yan? Gamitin natin yung magkaparehas na argumento na kung kunyari 1,000 lang ang tinanong kaugnay doon sa kung pabor ba sila o hindi pabor sa pagpapadala sa ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ibig sabihin hindi rin yun pwedeng irepresenta ng milyong-milyong mga Pilipino yung survey na tinutukoy nyo na yon. Gamitin natin yung kaparehas na argumento na sinasabi mo. Yarin lamang na wag na natin pakinggan yung mga survey na yan. Pakinggan na lang natin yung mga sentimiento ng ating mga kababayan sa social media. Di ibig sabihin hindi gusto na sambayan ng Pilipino yung mga nangyayari na yan, yung ginawa ng administrasyon dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi bumabaha ng suporta sa social media. Kaliwat kanan yung mga rally. Mapanggang sa ngayon, meron pa rin umiiyak pagka napapanood nila yung mga video, yung mga pang-aabusong ginawa dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku, may problema yung mga argumento mo. In the country. So, yun lang po. Pero still, hindi namin isasawalang bahala kung ano yung sinasabi ng survey. Oo. Kasi guide ito eh. Guide din pa rin po ito. Oo. So guide nyo, pero hindi isasawalang bahala. Yun pong survey. On the issue, dun po sa hindi pa natatalakay ngayon, yung impeachment ni VP Sara Duterte sa Senado. Sa tingin niyo po, Attorney Claire, naka-apekto rin po kaya ito? Dapat hindi mag-reflect yan sa Pangulo. Kasi hindi naman po niya yung desisyon eh. Kung hindi man po tumatakbo yung impeachment trial ngayon, hindi naman po kasi desisyon yan ng Pangulo. So, dapat hindi sa kanya mag-reflect yun. On the people na naghihintay po ng accountability, kumbaga, hindi lang nga yung Pangulong Marcos Jr. ang bumaba ang approval at trust ratings, pero maging si Senate President Chis Escudero as well as House Speaker Martin Romualdez, bumaba din po yung trust and approval ratings. So parang, hindi po ba ito parang refleksyon na in totality, medyo yung dissatisfaction ng mga Pilipino in totality sa Administrasyong Marcos Jr. pababa, kasama po yung ibang mga opisyalis ng gobyerno? Kaya nga po, talaga pong magandang malaman saan ba galing talaga yung mga respondents. Kasi kung titignan nyo po, kung sino pa yung nasa Pilipinas, kung sino pa yung nasa bansa na nagtatrabaho, yun pa yung mababa yung rating. Yun lang. Attorney, medyo ako'y kumbaga ako'y tumutulay doon sa iyong kaisipan kasi nga parang ang reaksyon ng iba sa mga survey na ito, kapag pabor doon sa na-survey. Sorry, napuputol po. Attorney, napuputol po, sorry. Can you hear me now, Attorney? 1, 2, 3, 4, 5. Can you hear me? Check mic. 1, 2, 1, 2. Sige, paki-check lang muna yung ating linya. Nagchat-choppy ang ating dating. Inaasahan na ng mga Alas kapatinaan. 8. Attorney, can you hear me now, please? Attorney? Good morning! Sir Ted. Yan, narinig mo na ako. Sige. Attorney, kasi po ang pananaw... Napuputol kayo. Oo nga. Ganun din last time. Napuputol ako. Nako, parang nga hindi. Sa tingin ko, itong si Claire Castro, iniilagan mo lang ang mga tanong nitong nitong si Manong Ted Filon. Mukhang ayaw ko mapakinggan ni Attorney. Ito kayang mic kong gawin. Attorney, ako nadidinig mo ako, Attorney. Attorney, ako malinaw. Nadidinig ko po. Uy, ako malinaw ulit tayo. Malinaw. Gusto mo dito ka sa mic ko? Sa akin daw malinaw. Baka yung mikropono mo may problema. Sabihin na lang sasabihin ko. Ayoko. Attorney, can you hear me now? Apo, narinig niyo po ako? Hindi ako narinig ni Attorney. Medyo garbled lang. Okay, garbled lang. Okay. Subukan ko ha. Attorney, kasi ang sinasabi nga po ng iba, kapag yung survey pabor sa kanila, okay yan. Pag hindi pabor sa amin, medyo may duda kami dyan. Ano ang inyong masasabi doon?
Mukhang may problema tayo. Attorney, pwede bang mag-break muna ho Ayan kami? na, Ayusin lang sumasagot na natin. si Attorney. Sandali muna. Ayan na. We will take a short break. Diyan po lamang kayo. Babalikan po natin si Attorney Claire Castro ho para mas maayos po ang ating linya, ha? Akong naririnig, Attorney. Didinig ko na po, Sir Ted. Salamat. Opo, kanina po ang tanong ko lang, usually po kasi ang reaksyon nga ng marami doon sa mga may question sa resulta po ng survey, whether Pulse man yan o SWS, kapag pabor sa kanila yung survey, okay yan. Pag hindi pabor sa amin, may question kami. Ano ang inyong masasabi doon, Attorney? Well, depende po siguro yun sa pananaw ng iba. Kasi po may nagsasabi dati, may nagsasabi naman po before, na yung Pulse Asia daw ay propaganda tool ng mga Duterte. So kahit ano pa po yan, kahit yan ang pananaw ng ibang tao, hindi po yan ang pananaw ng administrasyon. Kahit ano pong survey ang dumating at magpakita ng kanilang mga data, yan po naman ay ikukonsidera. So kung yan po ang tingin ng ibang tao, ay hindi po natin masasagot kung ano yung damdamin ng iba. Okay, sige po. Pero kaninyo, kay Chacha kanina, dahil sabi mismo ni Ginoong Holmes kahapon sa aming panayam, sa isa pong administrasyon na kababahala ito. Sabi nga niya, ito po ay one for the books. Ika niya, yung pong small or no trust, 54%, kalahati. At maging yung pong sinasabing disapproval ay 53%. Kaninyo, ito po ay ito po, bagamat may question kayo sa pamamaraan siguro at doon nga sa mga binabanggit ng respondents, ito po ay challenge ngayon sa communications team ng Presidente. Talagang challenge po ito. Okay. Ano pong aasahan namin sa panig po? Si Claire Castro, natin, tropa natin yan. Ako ang sasabi sa inyo, tropa natin yan. Kakampi natin yan si Claire Castro. Yan ang hindi lang double, triple, quadruple agent daw yan si Claire Castro. Tinutulungan ho tayo yan para talagang mapakita yung mga kabalbalan ng administrasyon ni Marcos Jr. Akala nyo kalaban natin yan? Hindi. Keep up the good work. Ika nga. Ang husay ho niya, talagang todo tanggol ho siya kay Marcos Jr. Lalo naman ho siyang nasisiraan. Lalo naman nung bumababa ang trust at approval rating nito si Bangag. Kaya masasabi kong saludo ko tayo sa ginagawang performance itong si Claire Castro. Ipagpatuloy mo lang yan, madam. Sa tingin ko, bago matapos itong taon na to, negative na ang approval at trust rating nitong si Marcos Jr. Siyempre, hintayin nun natin yung sa SWS survey. Tingnan nun natin kung ano magiging niya doon. Doon sa social weather station. Yun talaga ang yung ika nga kakalaban doon sa Pulse survey sa approval at trust rating nito si Marcos Jr. Tingnan nun natin, itong dalawang survey firm na to magbabakbakan sa mga susunod na panahon. Po ninyo at ni Secretary Jay Ruiz, kasi sabi din kahapon ng Pulse Asia ng kanilang presidente na parang dapat yung messaging mas maging malinaw at makarating talaga sa mga Pilipino sa usapin ng ginagawang serbisyo ng gobyerno para sa mga kababayan natin. Actually, Sir Ted, as far as we are concerned, alam namin na napaparating namin ang mensahe. Maliban po sa press briefing, meron po tayong mga palabas, mga program na pinapakita sa PTV4, sa RTVM. Mga programa po ng gobyerno. At na malamang ay hindi natin alam kung napapanood ng karamihan. Pero ang siguro ang nag-proliferate ngayon ay ang karamihan po talaga ay yung fake news mula sa social media, iba't ibang platforms. So yan po talaga ang challenge sa amin. Ang may balita pa nga, hindi lang po Filipino ang gumagawa dito at meron pang ibang sumusuporta. Mga bansa, na laban sa Pangulo o laban sa Pilipinas. So, yun po dapat ang aming tinutugunan at syempre po maliban po sa amin, sa gobyerno po na dapat itong masawata. Syempre hingi na rin po namin ang tulong ng mga mainstream media, pati na po yung mga responsible social media content creator. Kung nakikita naman po karamihan na yung mga sinasabi ay fake or galing sa fake news, sana matulungan din po kami ng ibang nasa mainstream media na ma-fact check. Tulong na lang din po ito para sa bayan. Hindi lang po para sa gobyerno ng kumbaga whole nation approach po ito. Opo. Sana yun na po din. Opo. Attorney, Yusek, doon sa inyong paghingi po ng tulong sa mainstream media, at usapin ng to combat fake news, no? Yung fake news kasi pwedeng propaganda talagang paninira, pero meron din po naman ding mga programa nga dapat ang gobyerno na ipinaaabot sa tao sa pamagitan po ng mga panayam, no, sa mga opisyal ng gobyerno. Ang concern naman namin, halimbawa, no, sabi nga din kahapon ni Ginoong Holmes, dapat maging proactive ang communications team ng gobyerno, hindi lang sa Malacanang kundi sa bawat departamento. Ang problema po ay yung unavailability or refusal of some people in government to be interviewed.
para po maghayag ng programa ng gobyerno. I mean, hindi na ako mag-iisa-isa pa, pero well, at least meron kayong Vince Dizon ngayon na kahit paano po nakapagpaparating ng mensahe at nakikita natin yung ginagawa niya, pero maliban sa kanya at sa ilang pumanaka-naka dyan, mahirap paghilapin. Kung siguro yun po isa sa mga nagiging issue po, makakarating po yan at mas maganda po, Sir Ted, kahit off the air, masabi niyo po sa akin kung saan kayo ahensya na merong hindi na-i-interview or hindi nagkakaroon ng paglilinaw at gagawin po natin ito ng paraan para po mapahatid lang po talaga ang mga maraming programa po ng administrasyon at ng Pangulo. Halimbawa po, ang Agriculture Department, no? Oo, kasi din ang sinasabi po ni Ginoong Holmes kahapon, no, sa usapin ng bilihin, pagkain basically. So dito po napakalaking bagay nga na hindi lang daw po yung mga pag-press release o mga sugar coating mismo maramdaman din po ng taong bayan. So maliban doon nga siguro sa Hindi, Manong Ted, hindi pwede yun. Yun lang talagang kayang gawin ng administrasyon na to. I-sugarcoat lahat ng pwedeng i-sugarcoat. Pagandahin yung mga dapat pwedeng pagandahin para ika nga halimbawa yung set nila dyan sa Malacanang Press Corp, yun mga pinapaganda nila. Yung pag-sugarcoat kesyo gumaganda ng ekonomiya, maganda na estado ng pamumuhay sa ating bansa, nabawasan ng kriminalidad. Pero yung mararamdaman ng ating mga kababayan, ibang usapan yun. Magkaibang bayad ng dalawa na yun. Yung mga laway na sinasabi nitong mga tagapagsalita ng Malacanang, kagaya ni Claire Castro, yan, puro sugar coating yan. Pero pagdating doon sa implementasyon na kung saan mararamdaman ng ating mga kababayan, ibang pagtatrabaho yun. Dalawang magkaibang bagay yun. Isa lang ho kayang gawin yan, di ho nila kayang gawin na magkasabay yung dalawa na yun. Isa lang ho ang meron kaya nun na walang iba kundi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Tatay Digongay, di nga nagsasalita Hinahayaan niya yung kanyang trabaho na magsalita para sa kanya. Hindi yung tipong ito, hindi pa nila nagagawa, pabida masyado Kaya yan nung nangyayari sa administrasyon, puro kapalpakan, puro kabudulan na lang ho pinagmamalaki nila. Walang kriminalidad, okay ang kalagayan ng ating bansa, di ba? Puro sila ho ganyan. Hindi naman ho ramdam. Kaya kahit anong pilit pa nitong si Claire Castro, nagmumukhang tanga na lang ho siya sa social media, wala ho talaga silang magagawa. Sa totoo lang, wala ho silang magagawa pagdating siya sa bagay na yan. Pagiging available sa katanungan dito po sa mga basic na ginagawa ng isang ahensya ay yung maramdaman din po on the ground yung programa ng gobyerno. So sa punto pong yun, ma'am, sino po ang in charge doon sa palasyo? Paano po kaya ayon? Para ho naman din hindi masayang yung programa ng gobyerno kasi kung may ginagawa naman talaga, dapat maramdaman po ng taong bayan. Yes, katulad po niya sa DA, sir. Sir Ted, kamakailangan po, marami din po nabibigay sa amin ng impormasyon na yung presyo ng bigas sa kanila ay bumaba na daw po talaga. Marami na daw po sila nabibili, parang 34, 33. Wow, bumaba na. Bumaba na daw. Pagka nga namang puro kabudulan ng mga dito sa ng mga press briefing na to nakanantawa. Yung mga pinaggagawa ito pero tayo abang pinapanood kasi natin tong kay Claire Castro, may pinapanood tayo pinapasok na racket sa Senate, di ba? Anak na to, ano na naman ba circus tong ginagawa nila diyan sa Senado? 3:30 something like that. Pero meron pa po isang programa na parating ang Pangulo na talaga po makikinabang ang taong bayan. Siguro inaayos lang po kung paano ito maihahatid sa taong bayan. Marami pong programa. Siguro with me sa PCO, kakausapin ko rin po, Sir Ted, ang ibang mga ahensya. Katulad po, may mga press briefing po kami na mismo po yung mga secretary or heads ng agencies ay iniimbitahan po namin sa press briefing para sila po mismo ang magbigay ng good news sa tao. Pero yung iba po, ito naman po tayo, may mga fake news peddler na sinasabi na yung pangungumbida namin. Ito po ang nangyayari, Sir Ted. Yung pagkukumbida namin sa mga ahensya, mga representatives ng agencies, at sila yung isasalang namin para magsalita. Ang sasabihin nila, ito fake news talaga to, Sir Ted. Napaka-incompetent siguro ng undersecretary ng press officer kasi hinayaan na lang niya yung mga heads up ng agencies na magsalita. Sa dami po kung talaga paano kumilo sa mga fake news peddlers. So, pero with that concern, sir, kailangan din na talaga mismo yung mga head of agencies is masama namin sa press briefing, and may project pa po ang administration, Sir Ted. Magkakaroon kami ng podcast at mga secretaries din, heads of the agencies, ang ating makukumbida para po mas maraparating nila sa tao kung ano yung dapat na makita, ano ang mga serbisyong pwedeng madinig or maramdaman ng taong bayan.
O sige po. Well, kami ho naman po nga dito ay bukas anytime kapag po may mga isyong pambayan na gusto hong liwanagin mismo po ang gobyerno, particular po ang ilang mga government agencies para po maging daan din doon sa pagpapalawak po ng informasyon, USEC. Dito po sa issue ng kidnapping ngayon. Kahapon nakapanayan po namin ang honorary chairman nga po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, si Ginoong Sergio Luis Ortiz. At sa kanya nanggaling, worried sila dito po sa ilang kaso po ng kidnapping. Nga sabi mismo ni Ma'am Tessie Angsi, 3 kidnapping cases in just 5 weeks. Hindi po ito kumbaga, ma'am, hindi po ito fake news, no? At dito po, talagang sinasabi ng mga negosyante na ang gobyernong Marcos kinakailangan na po ditong kumilos at maramdaman nila na may ginagawa ang gobyerno. Fake news. Manong Ted, fake news yan. Di totoo yan. Safety sa Pilipinas. Ano ba? Kayo talaga, fake news kayo dyan sa Ted Pylon, DJ Chacha, fake news yan. Yes, sir. Katulad nga po nito, siguro din po hindi naman din to fake news na talagang mabilis po na inaksyonan itong sitwasyon po ni Mr. Ke. Teka. Prevention tayo, prevention ho, madam. Hindi yung aksyon. Normal yung aksyon Nangyari na yan. Alangan naman din yung aksyon. Ganun na ba talaga kayo kainutil? Hindi yun ang tanong. Ang tanong dito, ano ang ginagawa ng administrasyon para maiwasan yung mga ganyang klaseng insidente sa ating bansa? Hindi yung pag-aksyon. Ang bobo mo, madam. Bago nga mag-Easter Sunday, ay nakuha na po o nahuli ang 3 suspect. Ganun po talaga kabilis ang isinagawa dahil din po ito sa direktiba ng Pangulo. Siguro lang, sir, ganito. Pag may mga ganitong sitwasyon, minsan po, kaya po siguro hindi nakaka-action agad ang PNP o ibang mga law enforcement agencies. Hindi rin po kasi agad na ibibigay yung impormasyon sa tamang ahensya. Parang minsan, pag ganito po yung sitwasyon, is kinikip muna nila sa family. They want to solve it by themselves. Na hindi nakakakilos kung paano agad mariresolba. So parang darating na lang sa inyo issue pag nandun na. So, siguro po, kung may ganitong klaseng issue, sir, especially kidnapping, wag po sila... Siguro itong si Marcos Jr., pagka pinapanood niyang magpaliwanag itong si Claire Castro, bilib na bilib siya, no? Sinasabi siguro nito si Marcos Jr., nakuha niya talaga kung ano yung iniisip ko, kaya tama yung paglalagay ko dito kay Claire Castro, dyan sa PCO. Ibang klase, no? Kung ganito na lang tagapagsalita kayo, huwag ka na magsalita. Ng toko, pambihira. Sila mag-atubili. Kung may takot sila na may pagbabanta na wag makipag-ugnayan sa police or sa ibang law enforcement agencies, wag mag-atubili. Kasi po mas mapapabilis po ang trabaho ng law enforcement agencies natin kung makikipag-cooperate din po yung mga taong concerned. Sa punto, ma'am, ng dapat wala kasing kidnapping na nangyayari. Di po ba? Yung prevention. Ano po ang inyong masasabi doon, attorney? So, sinisikap naman po ng pamahalaan. Kahit sino pong gobyerno, kahit anong bansa, ayaw naman po ng itong klaseng krimen. Pero hindi po ito maiiwasan kung may ganyang klaseng mga pagbabanta. Kailangan din po talaga ng tulong, no? Ng tao. Tulong mula sa tao na para mabilis din maka-action ang mga law enforcement agencies. Pero sabi nga natin, ito mga suggestion po na nagmumula sa mga concerned citizens natin, ikinukonsidera po talaga to dahil hindi po magandang mag-reflect sa gobyerno ang mga ganitong klaseng krimen, yung mga nangyayaring sitwasyon na ganito. Kaya asahan niyo po na mas mabilis pa po ang pag-aksyon ng gobyerno, basta po rin ang kooperasyon po ng tao ay kailangan din po natin. Opo. Doon po sa punto ng request po ng mga negosyante, no, na yung attorney, hindi ko po alam kung pwede po ito sa atin pong batas. Ang sabi nga nila, dapat may special court dito sa mga kidnapping cases para masiguro lang na mabilis yung pagpaparusa dito sa mga may gawa nitong kidnapping na ito. Sir, ang alam ko, pag heinous crime, meron na pong court na for that eh. Way back, meron po kasi akong kaso ng kidnapping. At that time, sa Manila po yun. Yun ba yung nagwala ka? Parang 8 months lang namin na take up. Natapos agad. Pero as of now, Sir Ted, itatry ko po alamin kung ano, papamonitor po natin ano na ba ang sitwasyon pag mga ganitong klaseng kaso. Opo.